Dear Max FM with DJ Chingy. Dear Max FM, sa buhay pala, hindi mo alam kung saan at kailan ito magiging maayos. Hanggat hindi mo napagdadaanan ng sobrang hirap, lungkot, sakit at pagkabigo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kate, 34 years old. I am a single mother from Barangay Lamsalome, Tiboli, South Cotabato. But I'm a resident of Apopong, General Santos City. Chin, sa buhay ko, halos lahat ng hirap na pagdaanan ko na. Ayoko na pong ikwento yung past ko sa papa ng anak ko. It's just all about how to start my journey. 2018, August 29, umuwi ako dito sa Pilipinas galing ng United Arab Emirates of Abu Dhabi. I worked there for 8 years. Umuwi ako dito sa amin sa Lamsalome nang walang kadala-dala. Kasi po napasali ako sa amnesty noong si President Duterte pa ang presidente ng Pilipinas. Marami akong narinig na mga usap-usapan ng mga tao sa aming barangay. Pero never mind ko na lang. Hanggang sa pumunta ako ng Jensen para magtrabaho sa isang Japanese restaurant. At opo, nakapagtrabaho ako. Pero 2 months lang. Hindi po kasi ako sanay na tumambay sa barangay namin. Lalo na may mga taong kahit wala kang ginagawa, pinag-uusapan ka nila. Hanggang sa nagdesisyon po ako na magpatayo ng sarili kong store. Yun ay ang Kate's Kambingan. Sa may Food Trip Plaza, Lagao, National Highway. Beside ng Gaisano Mall. Masaya ako kasi may sarili akong business. At yun ang pinangarap ko. Marami po kasi akong naririnig na usap-usapan na galing ako abroad. Pero bakit wala daw kong pera? Tama po sila. Wala naman akong pera. Kasi po yung pera ko ay nasa bangko at tinatago ko pa. Maganda ang takbo ng business ko. At tuloy ang daloy ng pera. Hanggang lumipas ang 3 buwan. At kinausap ako ng boyfriend kong Saudian na kung pwede daw akong magpatayo ng malaking restaurant. Chini, sa larangan po ng business ay wala po akong alam. Paano ito i-manage at paano ito gagawin ng maayos. Nagsimula ako sa pag-business, Chin, parang feeling ko pakitang tao lang. Parang gusto ko lang ipakita sa mga taong nanlalait at nanliit sa akin. Ay ito, kaya ko. Eto na, may pagmamalaki ako. Pero Chin, sa totoo lang, kinakabahan ako. Pero alam mo, bakit ako naging matatag at palaban kahit may takot ako? Ayun dahil sa Saudian boyfriend ko. Siya po kasi ang laging nagsasabi na, "Love, you can do that. I'm always believing in your ability. You are a smart woman. That's why I love you and give you everything. I always wanted to change your life. And don't mind what other people say. I'm always here for you, love. No matter what. I stand always beside you even I'm far from you." Jean, napakaswerte ko po dahil nakatagpo ako ng katulad na ni Hamid. Na minahal ako ng buo at minahal ang anak ko. Sobrang marespeto po siya sa mga magulang ko. At yun nga, Chin, sumang-ayon ako sa usapan namin na magpatayo ng malaking restaurant. At yun nga, ang Kate's Restaurant sa may Santiago Boulevard, beside PS Bank and Tayboran Spa. Naging architecture designer po ako sa restaurant na yun. Malaki din po yung na-invest namin doon. Ang swerte ko kasi yung lalaking mahal ako. Kahit hindi ko hinihingi, binibigay niya. At ayun, Chin, April 23, 2019 po.
Araw ng pag-open ng Kate's Restaurant. Si Hamid po ay nilibre niya lahat ng drivers at taong dumalo sa araw ng opening ng aming restaurant. Free po niya lahat ng orders nila. Umiyak ako at sobrang thankful ako kay God. Kasi may isang lalaki pala na kayang ibigay ito sa akin at yun ay si Hamid. Si Hamid po ay isang General Executive Secretary ng King sa Saudi. At siya din po ay isang taga-supply ng petroleum sa United Arab Emirates. Chin, lumipas ang araw at flight na niya ang pauwi ng Saudi. Umiyak ako kasi namimiss ko po siya. Pagkasama ko kasi siya, wala akong ibang iniisip kundi ang maging masaya. Lagi akong safe. Hinatid ko siya sa airport at umiyak ako sabay yakap sa kanya. And love, I miss you now. How I wish you stay more days before you go back again to Saudi. Di ko na po napigilan ang mga luha ko. Ang sabi niya sa akin ay, please love, I don't want to see you crying before I leave. I want you to be happy in life you have now. Take care of yourself, your business, and your daughter. Always remember, love, that I love you. At hinalikan niya ako sa noo. Sabay sabing, goodbye, love. At niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi ako tumigil sa pag-iyak hanggang nawala na siya sa paningin ko. Lumipas ang mga araw at buwan. Okay naman ang takbo ng restaurant ko. Hanggang sa nagsara ang food trip at lahat ng tenants ay wala na. Wala kaming magawa kasi yun ang sabi ng may-ari na may mag-rent na daw sa buong food trip plaza. Wala po akong magawa kundi tanggapin na lang. At mag-focus na ako sa Kate's Restaurant ko. Lumipas ang 7 buwan. At okay naman ang income ng restaurant ko. At okay naman ang love life ko. Masasabi kong super blessed ako dahil natagpuan ko ang lalaking minahal ako. And then nag-decide akong mag-aral, Chin. Nag-enroll ako as first year college sa kursong BSHM. Kasi yun ang kursong gusto ni Hamid para sa akin. Masaya ako kasi yung pangarap kong makapag-aral ulit ay natupad na. At may gift naman ako galing kay Hamid. At yun ay ang salon. Nagkaroon ako ng pinangarap kong simpleng salon. At yun naman ay ang matatagpuan sa Hotel of Dolores, Kate's Salon and Spa. Lumipas ang araw at buwan ay December na. Tinawagan ako ni Hamid na mag-vacation muna daw ako ng Manila at punta kami ng Boracay. Super happy ako, Chin, kasi April ang last na pagkikita namin. December 19, 2019, flight ko papuntang Manila. At sa Sunny Dusit Hotel of Makati kami nagstay ng 3 days bago kami nag-book ng flight papuntang Boracay. Sinasabi kong wala na akong hihilingin pa sa buhay ko. Kasi may taong minahal at pinapahalagahan ako. Alam mo yung pakiramdam na lagi kang special sa bawat oras. Nakasama mo siya. Yun ay walang kapantay na halaga ng pera. Chin, 5 days kami sa Boracay. At flight na namin pabalik ng Manila. At doon pa rin kami nagstay sa Sunny Dusit Hotel sa Makati ng 2 days bago kami naghiwalay. Araw ng flight naming 2. Ako ay pabalik ng Jensen, si Hamid naman ay papuntang Beijing, China. Kasi isa din siyang professor sa academy doon sa Beijing. Pagbalik ko dito sa Jensen, dumiretso ako sa salon ko sa may Hotel of Dolores. Sabi na isang staff ko na, Madam, alam niyo po ba na may coronavirus na sa China? At marami na ang namatay. Kinabahan ako, Chin.
kasi nag-alala ako kay Hamid. At mabuti na lang hindi pa siya nakakalipad papuntang China kasi ang flight niya ay 2:00 ng hapon. Kaya nagmakaawa ako sa kanya na umuwi na lang siya ng Saudi at wag nang pumunta ng China. Chin, nakinig siya sa akin. Nag-book agad siya ng tikat pabalik ng Saudi. At nagpasalamat siya dahil tinawagan ko daw siya. Sabi ko pa sa kanya, I love you, love. I don't want to lose you. You mean a lot to me. You know that without you, I'm not what I am now. And please always take care of yourself. I'll always be waiting for you here when you come back again. Chin, bumalik si Hamid ng Saudi at buong mundo na ang naapektuhan ng virus. Yung salon at restaurants, humina na ang income dahil sa virus. Ang ginawa ko, binenta ko yung Kate's Restaurant sa may-ari ng Chicken Inato kay Ma'am Dinah. At yun ay labag po sa isip ko na ibenta ang restaurant. Pero nahirapan na po akong magpatakbo ng restaurant namin ni Hamid. Hindi naman po siya naggalit kasi naiintindihan niya nag-aaral ako at hirap ipagsabay ang dalawa. Lumipas ang araw at mga buwan pa, nag-usap kami na Hamid na gusto kong magpatayo ng resto bar. Sabi niya sa akin hindi niya daw gustong magpatayo ako ng business na resto bar kasi po Muslim siya. Hindi na ako nagpumilit pa. Pero kinausap niya ako ulit. Sinabihan niya ako kung yun daw ang makapagpasaya sa akin. Go daw ako. Ang swerte ko, Chin, pero grabe ang nangyari. Kakaumpisa ko pa lang sa bar. Nag-lockdown na. Lockdown din ang income ko. Alam mo, Chin, si Hamid yung tipong lalaking napakamaunawain. Maintindihin. Lahat siguro ng hinahanap ko sa isang lalaki ay nasa kanya na. Hanggang sa yung salon ay wala na ring income. At sinabihan ko siya habang umiiyak ako na, Love, I am a fail. I'm a failure. I failed. Ang sabi niya sa akin, Love, it's all out of your hands. All over the world, we never expect this would happen. About the coronavirus. What we do now is to pray that God will heal all the people who are fighting to survive now at the ICU. Don't worry about money. Money always finds anywhere or can be found anywhere and everywhere. The important now is you and your family are in good health. Always remember that love. Chin, biruin mo. Millions yung nawala sa amin. I mean sa kanya. Pero ni isang salitang masakit ay wala akong narinig sa kanya. I'm thankful to God for this man whom I met in tag.com. That's my boyfriend, Hamid. Lumipas pa ang mga buwan, patuloy pa rin ang komunikasyon namin ni Hamid. Pero hindi tulad na ng dati. Kasi dahil lahat ito sa virus. Pero Chin, nagpatuloy pa rin ako sa aking pag-aaral at ang kursong kinuha ko ulit ay BSBA MM. Year 2020, May 25, tinawagan ako ni Hamid na magbibigay daw ako ng tulong sa mga kabarangay ko ng bigas, asukal, kape, canned goods at mga noodles. Napatunga nga ako dahil doon sa sinabi niya. Biruin mo, buong barangay Lamsalume at kasaling mga sityo ay bibigyan ko. Alam mo, Chin, super happy ako doon kasi kahit papano nakapag-share ako ng biyaya sa kanila sa pamamagitan ni Hamid. At
At yun nga, nag-withdraw ako at bumili ng bigas, mga canned goods, asukal, kape, at yun ay nagpatulong ako sa mga kamag-anak ko na ilagay sa plastic bag ang tagpa 5 kilos bawat pamilya. And praise God, nagawa ko na ang pinagawa niya. At doon ay sobrang saya ko kasi hindi talaga makakalimutan ng mga tao kahit maliit na bagay ang nagawa mo sa kapwa mo. Yung salitang thank you ay sobrang napakasaya ng puso ko. Natapos na po yung pag-share ko ng blessing sa mga barangay ko. At nagsabi na ako sa kanya na magpapahinga muna at focus ako sa schooling ko. Pumayag naman siya. Naisip ko nang maghanap ng bahay dito sa Jensen. At oo nga po, nakahanap ako ng bahay. Dito lang sa barangay Apopong. Kami lang ng anak ko ang magkasama. Kasi pareho kaming estudyante. Lumipas pa ang mga araw at naging taon na. Unti-unti kong naramdaman ang hirap ng buhay. Naramdaman ko ulit yung paghihirap. Pero okay lang. Kaya pa naman. Hanggang sa 2021 second year college ako. Yung anak ko second year high school din siya. Okay naman yung buhay namin kahit walang business. Nabubuhay din kami. Kasi dumidiskarte din ako. Nanay ako eh. Kaya ko lahat para mabuhay kami ng anak ko. Habang nag-aaral ako, Chin, kung ano na naman ang pumasok sa isip ko. Mag-propose ng isang programang free dental mission sa Barangay Lam Salome, Tiboli, South Cotabato. Pinapa-approve ko yon sa aming mahal na barangay captain, si Sammy Taugan. At yun nga po, marami akong sponsors taga ibang bansa. Isa na doon si Hamid. Sa pamamagitan ng mga proposals ko at tinutulungan ako ng mga kaibigan ko ng ibang bansa. Kasi may proof din ako na pinapakita sa kanila. At yun nga, Chin, first dental mission ko ay naging successful naman. Nakatulong ulit ako sa mga taong may sakit sa ngipin. Kasi kahit dun lang maalala nila ako. Kahit mawala ako sa aming barangay. Para masabi nila, ay si Kate, may programa yan. Kahit hindi namumuliti ka. Lumipas pa ang mga araw at buwan na taon naman ay 2022 na din. Nag-usap ulit kami ni Hamid na gusto kong ipagpatuloy ang resto bar ko. At yun nga, Chin, pumayag siya at nag-open ulit ako ng resto bar. Pero bakit ang damot ng tadhana sa akin? Gusto ko lang din naman na maging maayos ang buhay naming mag-ina. Pero bakit ang tadhana ay napakadamot sa akin? Nagsabay ang tatay ko at ang anak kong na hospital. Hindi ko alam kung kakayanin kong may mawala sa kanilang dalawa. Wala naman po akong inaasahan sa mga kapatid ko. Ako lang din naman ang inaasahan nila. 4 kaming magkakapatid, may 2 akong kuya. At yung panganay ay babae na anak ni tatay sa una niyang asawa. At ako ang bunso. Chin, gulong-gulo na po ako sa mga oras na yon. Depressed, full of anxiety, exhausted. Lahat na po. Parang gusto ko na pong sumuko. Pero ang laging iniisip ko ay yung anak ko. Paano na lang kung wala na ako? Sino ang gagabay sa kanya? Wala akong choice kundi i-give up ulit ang resto bar ng January 2023. Kasi siguro may plano ang Panginoon na masigit pa sa lahat. Okay na po ang tatay ko at ang anak ko. Yun ang importante sa lahat. At ngayon, nahihirapan din naman ako. At kahit ganon, nagawa ko pa rin tumulong sa kapwa ko. At nagpa-free dental mission ulit ako. Maraming nagsabing ginawa ko daw yun kasi may balak daw akong tumakbo bilang barangay kagawad sa aming barangay. Chin, wala namang sa isip ko ang pamumulitika. Pero nadala lang siguro ako sa mga matatamis na salita ng mga tao. Kaya pinasok ko ang politika. Sabi nga nila, kahit gaano ka pa kabuting tao, may mga taong ayaw pa rin sa'yo.
Opo, nag-file ako ng COC ko sa Tiboli bilang isang kandidato sa Barangay Salome para sa pagkakagawad ng barangay. Gusto ko lang subukan kung totoo bang pag nakagawa ka ng kabutihan, ay siya rin ang babalik sa'yo. Umpisa pa lang, Chin, alam ko na ano ang pinasok ko. 2 bagay lang. Manalo, matalo. Yun ay tanggap ko kung ano man ang resulta. Risk taker ako eh. Alam mo, kahit dito ako sa Jensen, isang text or tawag ng mga kuya ko na may hihingi ng tulong sa akin or may humihingi, ay aksyon agad ako. Lalo na pag nasa hospital ang asawa, nasa Manila, kailangan ng tiket, at sa simbahan, kailangan ng bigas, etc. Aksyon agad ako para lang makatulong sa kapwa ko. Hindi yun dahil sa politika, kundi dahil sa may mabuting puso ako at malasakit sa kapwa ko. Hindi ako naghangad ng kapalit nun kasi alam kong may mga taong matatamis lang yan sa salita pero wala yan sa gawa. Yung pinupuri ka lang dahil may nagawa ka sa kanila. Masaya ako dahil pinupuri nila ako. Nagpapasalamat sila. Malaking bagay na yun sa akin. At lagi kong sinasabing huwag niyong isipin na ginawa ko ang pagtulong dahil sa politika. Kasi nakatulong naman ako kahit wala pang eleksyon. At dumating na nga ang araw ng halalan. Ito yung araw na pinakahihintay ko. Yung kung totoong may prinsipyo ang bawat tao. Kung totoo ba yung lahat ng matatamis na salitang binitawan nila sa akin pagkaharap nila ako. Oo nga po, Chin, totoo pala yun. Yung pagkaharap ka, pinupuri ka. Pag nakatalikod ka, wala na. Isang bagay na natutunan ko na hatid ng halalan ngayong 2023 ay yung kahit gaano ka pa kabuti, matulungin at magandang intensyon mo sa mga kabarangay mo. Pag pera ang pinairal, wala kang magagawa. Makakalimutan na nila kung ano talaga ang nagawa mo para sa kanila. Nagpapasalamat pa rin ako, Chin, kasi hindi ako nanalo. Kasi baka pag may hihingi ng tulong, kahit walang-wala ako, hahanap ako ng paraan para lang makatulong. Yung mas sinuuna mo pa ang problema ng iba kaysa sa sarili mong problema. Yan ang aral na natutunan ko sa pagpasok ko sa politika. Pero hindi ko naman masasabing hindi na ako sumubok or susubok ulit. Susubok pa rin ako for the second time around. Pero sa ngayon, focus muna ako sa pag-aaral ko. Kasi po, 4th year college na po ako ngayon. And by next year, gagraduate na po ako. Chin, pasensya na po sa mga short words na mga message ko. I'm taking this opportunity to thank those people in Barangay Salome na mga botante ko. Thank you all. And may God bless you always. Sa lahat po ng nanalo, hiniling ko or hinihiling ko na lang po na sana'y maging maayos po ang ating barangay. Walang gulo at lalo na kay Kapitan Dibo Dala. Sana po maayos na ulit ang ating barangay na matagal mo nang hinahangad na hiramin ulit. At sabi nga nila, may tamang panahon sa lahat ng bagay. At ito na po yung panahon na para sa'yo. Thank you, Nong Dibo, na aming pastor. At ikaw na ngayon ang aming kapitan sa barangay. Congratulations! Chin, thank you for reading my life and love story. I owe you, Chin, dahil po kahit papano, nakapag-share naman ako kung anong sitwasyon meron ako. Sa mga taong tulad ko na parang nawala ng pag-asa, huwag kayong sumuko. Subok lang ng subok. Who knows? God has the best plans for each of us. Sa mga karanasan ko po sa buhay, masasabi kong matibay ako at malakas.
Kung hindi na ako makakatayo, gagawa ko ng paraan para magkakaroon ng tungkod para makatayo ulit. At hanggang dito na lamang. Thank you so much, Sheen. Lubos na nagpapasalamat. Kate. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.